Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging matindi ang mga kilos at pambabato ngayon sa administrasyon ng PBBM. Katatapos lamang ng 2 araw na transparency rally ng INC, KOJC at GIL na dinaluhan ng maraming tao. Nananawagan na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon at katiwalaan. Nabuking na mayroong plano ng pag-aaklas at destabilisasyon noong rally, subalit hindi ito nagtagumpay. VP Sara Duterte dismayado na at hindi nagtagumpay ang nangyaring rally. Hindi kasi umabot sa bilang na inaasahan ng mga DDS na dumalo sa nasabing rally. Kung kaya ay imbes na 3 araw ang nakatakdang rally ay ginawa na lamang itong 2 araw dahil nahihirapan na rin ang mga tao na dumalo sa rally sa kanilang sitwasyon sa Rizal Park. Kung kaya ay nagdesisyon na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na gawin na lamang ng 2 araw ang rally. Tinutulan din at hindi pinapasok ng mga taga-INC ang mga DDS na gustong pumasok at makigulo sa rally ng INC sa Luneta dahil sa kanilang marahas na panawagan ng Marcos resign. Dahilan upang umiwas ang INC na mayroong mangyaring kaguluhan. Ang nais kasi ng mga DDS na pababain na si PBBM sa pwesto bago pa ma-impeach si VP Sara Duterte sa February 2026 na posibleng mangyari dahil sa majority ng mga senators ngayon ay kampi na sa administrasyon. Pangalawa ay nagbabadya na ang paglabas ng mga warrant of arrest ng Ombudsman at Sandigan Bayan sa mga pro-Duterte senators na dawit sa malalim na korupsyon sa flood control projects at mga kickback ng national budget ng 2025. At bali-balita na bago magtatapos ang 2025 at ngayong December ay ilalabas na ang mga arrest warrant nila. Kung kaya ay nais nilang pababain ang Pangulo bago pa ito mangyari. Subalit, VP Sara Duterte ay nadismaya sa kinalabasan ng kanilang mga plano laban kay PBBM. Matatandaang naglabas ng mga video si dating Committee on Appropriation Chair Zaldico kung saan pinangalanan nito si PBBM at Romualdez na umano'y nag-utos ng 100 billion pesos insertion sa GAA 2025. Sinundan ito ng matinding revelasyon ni Senator Amy Marcos sa rally ng INC na tahasang ibinalandra na gumagamit ng bawal na sangkap ang kapatid na si PBBM, asawa nito na si Liza Marcos, na ikinagulat ng maraming Pilipino. Na ayon sa mga political experts ay bahagi umano ito ng strategy ng anti-administration upang guluhin ang administrasyon at pababain ang Pangulo, subalit ayon sa nakakaalam ay mismo si VP Sara Duterte ang pangunahing dahilan kung bakit ligtas at hindi matanggal-tanggal si PBBM dahil din sa issue ng confidential funds na hindi masagot-sagot ni VP Sara Duterte. Ang topic ko ngayon na i-discuss, di nagtagumpay ang mga DDS na matanggal si PBBM, pero hindi rin natin masasabi na safe na talaga si PBBM nito. Kabunyog Ryan Mendoza, shout out sa iyo. Hindi pa masasabi Kabunyog Shirley Tang, Julito Taroy, Gianna Calonia, Amado Fabian. Hindi pa masasabi na safe niyan si PBBM. Ipapaliwanag ko kung bakit mamaya. Ipapaliwanag ko. Pero ang masasabi natin, mga kabunyog, ang masasabi natin, hindi nagtagumpay ang mga DDS. Yung sinasabi nilang, anong sabi? Marami akong nakita, sabi ni Banat Bay, yung vlogger ng DDS, the end is near. O di ba, Ago? Yan yung sabi ng vlogger ninyo na si Banat Bay. Sabi naman yung isang DDS din, yung Rob Rances ba yun? Ano na daw? Manunumpa na si Sara Duterte. Malapit nang manumpa si Sara Duterte na presidente ng Pilipinas. Wow! So, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, malinaw hindi nangyari. Nakaligtas si PBBM. Wala talaga pang pwersa ang mga DDS. Kahit ano nang ginawa nila. Naglabas na si Zaldico ng kanyang mga pasabog di umano, yung kanyang videos na nilabas pa ng installment. Unang video, pangalawang video, pangatlong video. Inaasahan nila noon
Dahil matindi daw yung mga pasabog doon ni Saldico. Sabi nga ni Greco Bilica, dadami ang tao, dadagsa ang tao nito sa EDSA, PPM, People Power Monument at sa Luneta. Ay hindi naman nangyari. Pero sa totoo lang, nalagay din sa defensive si PBBM, tanggapin natin yan. Yon, kumbaga nauga din ang administrasyon kasi talagang kaliwat kanan yung mga sa kanya. Kaliwat kanan. Lalo na yung issue ng 100 billion insertions. Pero sa totoo lang, isa sa mga nagligtas kay PBBM, yung maniobrang ginawa ni Lacson. Malaki yung naitulong nung ginawa ni Lacson. Yung ginawa ni Lacson na nakatulong yon para maligtas si PBBM. Ano ba ang sinabi ni Lacson sa kanyang privilege speech? Sabi ni Lacson, totoo yung sinabi na insertions. Totoo yon. Nakumpirma ko, totoo yon. Yung sinasabi ni Saldico na insertions, pero ang nalaman namin, hindi si PBBM. Ginamit lang ang kanyang pangalan. O yun, ginamit lang ang kanyang pangalan. May mga official sa ehekutibo na gumagamit ng pangalan niya. At ang totoo ba na tumanggap ng kickback ang mga tao sa Malacanang? Kickbacks? Oo. Pero hindi rin si PBBM. Ginamit na naman ang pangalan niya. So pinangalanan ngayon ni Senador Ping Lacson. Sino yon? Ang pinangalanan niya ay yung dalawang Yusek. Si Yusek Olaybar at saka si Yusek Adrian Bersamin. Yun daw ang tumanggap ng mga kickbacks. At pinangalanan din si Executive Secretary Lucas Bersamin. At sabi daw ni DPWH Secretary Bunuan, tinanong daw si Executive Secretary Lucas Bersamin, paano po natin to masisiguro itong insertions na to? Isisingit ba ito sa BICAM? Kaya ba ito? Ang sabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, di umano ayon sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, we will take care of that. Yun daw ang pagkakasabi ni Lucas Bersamin. Kaya ngayon ang nangyari, nasibak si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Kasi siyempre ang nag-release ng pondo na yon na 2.8 billion ay si Amina Pangandaman. Bakit na-release yun? So parang lumalabas dito para patunayan na ang presidente ay hindi talaga involved dyan. Ayan, kinakailangang sibakin niya si Amina Pangandaman at si Lucas Bersamin at saka yung dalawang Yusek. Siyempre, sa press con ni Yusek Claire Castro, hindi niya sinabi na sinibak. Sinabi niya nag-tender ng courtesy resignations at tinanggap ng presidente. Pero si Executive Secretary Lucas Bersamin na mismo ang nagsabi, hindi ako nag-resign. I was told to go. Sinabihan ako na mag-impake na. Yan. Bakit sinabihan na mag-impake na? Dahil nga nabanggit na ang pangalan nila. Doon sa sinumpaang salaysay ni Bernardo, dinitalye ang papel nila na sila talaga ay involved. Kumbaga, kumbaga yun survival ng presidente yun Kasi, lalalim ang investigasyon, lalabas na mayroon nga talagang insertions. At ang insertions nga talaga ay nanggaling sa Malacanang. Lalabas at lalabas din yun Pag naglabas pa ng dagdag na mga ebidensya si Saldico, lalabas yun. Ngayon, para maagapan na yan, kumbaga hindi na pangunahan na yan, total lalabas din yung mga dagdag na ebidensya na yan na ilalabas ni Saldico, tinanggap na mayroon ngang insertions at galing sa Malacanang yun. Tinulungan na ngayon ni Ping Lacson na ipaliwanag yung mga nangyari na yan. At ang lumabas, okay, may insertions. Trinabaho galing sa Malacanang yun. Pero hindi alam yun ng presidente. Yun yung lumalabas dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Doon, isa yun sa mga nagpahupa ng galit Siguro nakarating sa Iglesia ni Cristo yun, nakarating din sa mga military na maiinit na,
na hayaan nyo. Ha? Sisibakin ng presidente yung mga involved dyan. Hindi siya ang involved. Makikita nyo yan. Hintayin nyo lang. Kaya kumbaga, yung kumukulo na sanang sitwasyon, yun ang naging paraan para ma-diffuse yung tension. Kasi medyo magbigat yun eh. O ngayon, mukhang nakita nila Senador Ping Lacson at ng mga officials ng palasyo na totoo ngang mayroong insertions. Totoo yun. Yung mga sinabi ni Saldico, kinumpirma na totoo. Totoo na may insertions. Totoo na galing sa Malacanang ang instruction ng insertions. Totoo na may mga kickbacks na tinanggap. Pero, ano ang paliwanag? Hindi si PBBM ang nag-instruction noon. Ginamit lang ang pangalan niya. At hindi rin siya ang tumanggap ng mga kickbacks na yon. Mga tao ng Malacanang ang tumanggap noon. Sino yon? Pinangalanan na ngayon. Yung dalawang Yusek, ang bata-bata pang mga Yusek noon. Ang bata-bata pang mga Yusek, ang tindi na, no? Yusek Adrian Bersamin, grandnephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pangalawa, Yusek Ulaybar. Yun. Si Yusek Ulaybar, kadikit ni Amina Pangandaman. Kadikit. Kasi, Yusek siya ng DepEd kay Angara. Pero bago siya naging Yusek ng DepEd, nagkasama sila ni Amina Pangandaman sa dating opisina pa ng matandang Angara, yung Edgardo Angara, yung father ni yung Angara ngayon na DepEd. Ha? So, mga kabunyog, mga kababayan, talagang hindi na maiiwasan na Malacanang na ang involved dito. Ngayon, kaysa naman sa talagang malagay sa alanganin ng presidente, tinulungan na ngayon ni Lacson. Kaya malaki ang naging tulong dyan ni Lacson. Actually, kaya nga tinitira si Lacson ngayon ng mga DDS eh. Lalo na ni dating Congressman Jing Paras. Sabi ni dating Congressman Jing Paras, bakit ikaw, Ping Lacson, ang nag-aabogado sa presidente? Bakit ikaw? Hindi, sa totoo lang. Ang sinabi naman ni Senador Ping Lacson, inimbestigahan ko kasi yung insertions na yon na sinasabi ni Saldico. Nakita niya, totoo, mayroon nga talagang mga insertions. At totoo rin na galing sa Malacanang ang nun. Pero, hindi presidente. Hindi daw si PBBM. I can attest to that. Sabi yan ni Lacson. So, yon? Nakatulong yon na ma-diffuse yung init ng sitwasyon laban sa presidente. Nakatulong yon. Kumbaga, at para patunayan na talagang seryoso ang presidente na hindi talaga nagsisinungaling, sinibak ngayon yung mga officials na sangkot. Kahit na mga malalapit sa kanya talaga yon, si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, pati yung dalawang Yusek na pinangalanan. Yan ngayon ang nangyari. Yan ngayon. Para hindi masyadong maging mabigat, hindi naman mapahiya yung mga officials na yon, pinalabas sana ni Yusek Claire Castro na nagtender yan ng courtesy resignations. Kaya lang, pumalag si Executive Secretary Lucas Bersamin, si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, sinong nagsabing nag-resign ako? Hindi ako nag-file ng resignation. I was asked to go. I was asked to go. Yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa ngayon, nakaligtas si PBBM, kahit papano malaki ang naitulong nung maniobrang ginawa ni Senador Ping Lacson. Sabi niya, hindi ako malapit sa presidente. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko siyang ipagtanggol dito kasi ginamit lang yung pangalan niya. Yan yung paliwanag ni Senador Ping Lacson. Kaya ngayon, yon? Nakaligtas ang presidente doon sa kritik sa yung 3 araw sanang pinaplano ng mga DDS na papabagsakin na si presidente. Yun yung plano nila. Kaya lang wala, hindi umubra. Yun nga, malaki ang naitulong doon nung ginawa ni kumbaga yung pagsalo ni yung pagtulong ni Ping Lacson kung paano. Yun ang nakita ni Ping Lacson na solusyon. Tanggapin na mayroon ngang insertions, pero ilinaw na hindi alam ng presidente yun. May gumamit lang ng pangalan niya. At pinangalanan kung sino-sino yun.
Totoo na may kickbacks na pinadala papunta sa Malacanang, pero hindi yun sa presidente. So ngayon, tapos na ba ang issue na yan? Tapos na ba ang issue na yan? Sa totoo lang, hindi pa. Bakit hindi pa? Ay, siyempre, kailangan ngayong imbestigahan. Kailangan imbestigahan yon. Saan napunta yung kickbacks na yon, yung bilyon-bilyong pera na yon, na tinanggap di umano nila Yusek Olaybar at Yusek Adrian Bersamin. Ipapatawag dapat yan. No, yan. Ano natin yan? Aabangan pa natin kung ano talaga ang nangyari dyan. Pangalawa, kailangang magsalita, pagsalitain, pagpapaliwanagin si Amina Pangandaman at saka si Lucas Bersamin. Kasi sabi ni Lucas Bersamin, wala akong alam dyan, hindi ako ang mastermind niya. Si Amina Pangandaman, paano naman marirelease yun? Paano naman marirelease yung budget na yun? Ang laki-laking budget nun, bilyon. Tapos hindi alam ng sekretary. Ngayon, kailangan magpaliwanag sila dyan. Ang problema, ano kaya ang sasabihin niya ni Amina Pangandaman? Ano kaya ang sasabihin ni Lucas Bersamin? Kasi ang sabi ni Lucas Bersamin, hindi ako ang mastermind niyan. Ito ang aabangan natin. Kaya sinasabi kong hindi pa rin masasabi na safe na talaga si PBBM, hindi pa rin natin masasabi kasi nangyari ang lahat ng ito sa Malacanang. Mga tao niya na ito eh. Mga tao niya na ito. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, medyo ano pa ito, kasi marami nga ang nagsasabi. Kung maraming ilaglag si Bersamin, hindi natin alam kung anong alam ni Bersamin at anong sasabihin niya. Basta ang sabi niya, handa siyang humarap. Ayaw niya na raw patagalin pa yung pag-uusap na yan. Ang masasabi niya lang daw, hindi siya involved dyan at hindi siya mastermind niyan. Kung siya ang iniisip na mastermind. Yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin. Ngayon, may mga galaw na ngayon ang kampo ng Duterte, isusulong daw nila ang impeachment. May isusulong daw silang impeachment. Sabi ng mga dating officials mismo ito ng administrasyong Duterte. Ang nakikita kong mga pangalan, sila dating Congressman Jing Paras, Jacinto Jing Paras. Yan yung presidential political advisor ni Duterte. Si Attorney Manuelito Luna. Hindi ko alam kung anong posisyon niya nung panahon ni Duterte. Magsasampa daw ng impeachment laban kay PBBM. Ang gagamitin na grounds ay yung insertions issue nga ni Saldico. Pangalawa, yung sinabi ni yung pasabog ni Amy Marcos na nagdodroga nga, adik nga si PBBM. Yun na daw, isusulong daw yun sa Kamara. Abangan natin kung anong mangyayari. Abangan natin kung anong mangyayari. Pero yun ang latest na balita. Magsusulong daw ng impeachment ang mga ang kampo ng mga Duterte. Mga dating government officials nung panahon ni Duterte. Sa pangunguna nila dating Congressman Jacinto Jing Paras at Attorney Manuelito Luna. Anyway, sa tingin ko, naman yan, mahirap naman yan makakuha ng suporta sa mga kongresista. Kailangan nila 1/3. 1/3 ng kongresista. Mahihirapan sila sa ganyan. Mahihirapan sila. Pero mukhang ang gusto lang nilang mangyari dyan, pag-usapan yung issue na yan. Yun nga, gusto nilang palakihin yung issue ng di umano'y insertions ni Saldico na pirma eh. The chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yon, the notary public allowed him or her to sign for her. Sa mga kapatid, hindi talaga pirma niya yon. Kaya po, ang aming objective, kaya ako humihingi ng sample, kaya ako pinapunta yung aking mga staff, para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yon. At alam namin, meron kaming makikita. But for the judge to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President.
I share the concern of the good senator, and because of this, I clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that it is under supervision of the clerk of court, your staff this may be granted. Access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the the going through these documents, good senator. Ayun na po yung iniisip ko ngayon, Mr. President. Total, nandiyan naman po yung Office of the Court Administrator. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025? Ma-examine lamang po. Yes, according to the court administrator, with proper coordination, access to these documents can be granted, provided that it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge. In other words, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, nariyan si executive judge, nandan ang inyong staff, nandyan yung clerk of court, at pwede pong busisiin itong mga at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC. Nandun po yung 3 staff ko, nakabantay yung clerk of court, titingnan lamang po. And according to the court of administrator, they will allow such access. Siguro nag-iingat lang yung executive judge at she confined the inspection to the, as requested, 3 documents. But having said that, the court administrator now is saying that yes, access to all these records can be made available upon the request, provided that the executive judge and the clerk of court is there as your staff go through the books and subject to the Data Privacy Act. So, Mr. President, salamat po ron. Pwede po ba namin i-assume ngayon na kahit bukas, kahit na wala po kaming sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po kayo na ang magno-notify sa kanila na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. Kahit daw po mamaya, basta office hours, pwede na daw po. Bukas na po, nakakahiya naman po at nagmamadali tayong masyado. Bukas na po siguro, pinakamaganda na po yun. Just that there is coordination with the court. Opo, sana wag naman nilang itago sapagkat baka pag tinago po nila, magkakaroon po tayo ng malaking problema. Ang ina-assure po tayo ng court administrator na hindi naman daw po dahil naroon lang daw po yun. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Ito po yung excerpt kasi ng resolution po ng executive judge. Kaya nakakapagbigay po ng iba yung pagdududa sa representasyong ito. Ang pinag-uusapan lang po ron, ang core issue lamang po whether or not pirma niya yun o hindi. At kung kinakailangan maproteksyonan yung integridad ng notarial service. Pero nagpakahaba-haba po yung yung executive judge. To reiterate, sabi niya po, in view of the fact that the sinumpaang salaysay contains spurious notarial details, assuming na mayroon pong kakayahan si Gutesa na siya po ay mag-i-stamp ng ganun, and a forged notary signature, and further considering that the said affidavit was presented during the Blue Ribbon public hearing, this office finds that its presenter, Mr. Gutesa, and all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized inumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Sana naman po kayo nakakitang order na gano'n? Ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President.
Sabi pa po niya, the above mentioned statement is an excerpt from the resolution, and ito po pala, pasensya na po. Succinctly, it is an established rule, well buttressed upon reason, that in the absence of a satisfactory explanation when a person has in his possession or control a falsified document and who makes use of the same, the presumption of inference is justified that such person is the forger or the one who caused the forgery and is therefore guilty of falsification. Mr. President, the above statement is an excerpt from the resolution of RTC Manila Executive Judge Carolina Icasiano Sison. The resolution further states that aside from Mr. Gutesa, sabi po niya, all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Yung sinabi ko po kanina. Did the judge abuse their discretion? Well, according to the court administrator, it is their view that no, because there is a presumption of regularity. And if I may, well, I was listening to the good senator. Sabi kasi absent the facts, absent the evidence to the contrary, no? Or information to the contrary. Mukhang based on your explanation now and your narration, mukhang may absent nga dun sa information na which led to that ruling. That is my personal opinion as a lawyer, but according to the court administrator, because there is a presumption of regularity, then there was no abuse of discretion. Saan po ibinase yung presumption of regularity, Mr. President? All persons who made use of said documents do not only introduce the forged and unauthorized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Tinawag ba niya ako doon o yung mga taong nag-present ng document na yon? Wala po. Ang totoo po niyan, this representation requested a copy of her resolution. Hindi po niya ako binigyan. Ang sinabi po niya, you are not party to the case. Who is party to the case, Mr. President? Ang sabi pa po niya, she gave a copy to the Blue Ribbon Committee. So this representation, nagpakuha po, nag-request sa Blue Ribbon Committee. Sabi ng Blue Ribbon Committee, we have no copy of that resolution. So sino po binigyan niya? Regular po ba yun? Where is the presumption of regularity here? Sabi niya, hindi ako party. Hindi ko naman sinabing party po ako, but party po ako ng Blue Ribbon Committee. And I am a senator of the Republic. Hindi man lang ako bigyan ng resolution. What is so secret? What is so spectacular about this resolution? Bakit po? Why did she lie na binigyan niya Blue Ribbon Committee only to know that she did that? And then we presume that there is regularity in her action. Why? Mr. President. Well, according to the court administrator, the executive judge, they would assume knows her responsibilities, is aware of her role, her responsibility, and the authority given to her as custodian of the said documents. And that's where the presumption of regularity of her actions kick in, Mr. President. Mr. President, the presumption is disputable, isn't it? Definitely. It's just a presumption. We are disputing the presumption, Mr. President. Napakarami ko pong sinabi. We were only asking for samples within which to compare the signature in Gutesa's document. Siya pa ang mag-select until we were given now the right to examine all this.
We requested for a resolution, a copy of resolution. Ayaw po niya akong bigyan because I am not a party to it. Who is the party? I check with the intermediary of Gutesa. Ang sabi ka sa kanyang resolution, meron daw po subpoena kay Gutesa. The family said there was no notice, there was no subpoena that reached our residents. Ito po ang nangyayari. May problema po ba tayo, Mr. President?